Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kaibigan? Welcome sa Dream Success Fuel Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakamahalagang aklat, ang The Law of Success ni Napoleon Hill. Alam mo ba na ang mga tao na nagtatagumpay sa buhay ay may tatlong bagay na ginagawa ng maayos? Una, alam nila kung ano ang gusto nila at patuloy itong pinananatili sa kanilang isipan. Ikalawa, sumasali sila sa isang grupo ng mga taong may kaparehong pananaw, isang mastermind. At ikatlo, patuloy silang nag-aaral at lumalago hanggang makamit nila ang kanilang mga layunin. Ang The Law of Success ay ang gintong susi sa mga ideya ni Napoleon Hill. Matapos makapanayam ng maraming mga industrialists, diplomats, at mga matagumpay na tao mula sa iba't ibang larangan, naipon ni Hill ang kanyang mga natutunan sa 15 mahahalagang aral. Isipin mo, si Napoleon Hill ay ipinanganak sa Virginia at nagsimula ng magsulat noong siya ay teenager pa lamang. Mula sa mga simpleng artikulo para sa mga lokal na pahayagan, umakyat siya upang maging isa sa mga pinakakilalang motivational authors sa Amerika. Ang kanyang aklat na Think and Grow Rich ay isa sa mga best-selling na libro sa lahat ng panahon, na may higit sa 100 milyong kopya na nabili sa buong mundo. Ngayon, tatalakayin natin ang mga aral na ito. Sa unang kabanata, tinatalakay ni Hill ang konsepto ng mastermind. Para sa kanya, ito ang pundasyon ng lahat ng mga natatanging personal na tagumpay. Ano nga ba ang mastermind? Ito ay ang masinop na kooperasyon ng dalawa o higit pang mga isip na nagtutulungan upang makamit ang isang tiyak na layunin. Mahalaga ang pagkakaisa. Dapat ang bawat isa ay naka-align sa layunin ng grupo. Maraming matagumpay na tao sa Amerika, tulad ni Henry Ford at Thomas Edison, ang naging bahagi ng mga mastermind groups. Ipinapakita nito na ang tagumpay ay maaaring makamit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sama-samang pag-iisip. Sa ikalawang kabanata, tinalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tiyak na layunin o definite chief aim. Hindi lang ito basta layunin. Ito ay isang potensyal na realidad na handa kang ipaglaban. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na layunin, maiiwasan ang pag-aaksaya ng oras at pagsisikap. Isulat mo ang iyong layunin sa isang maikli at madaling tandaan na pahayag. Isipin mo rin kung ano ang handa mong isakripisyo para makamit ito. Ang pagsasagawa ng mga hakbang na ito ay makakatulong sa iyo na ituon ang iyong enerhiya sa iyong layunin. Pagdating sa ikatlong kabanata, tinalakay ni Hill ang self-confidence. Alam mo ba na may 6 na pangunahing takot ang tao? Takot sa kahirapan, takot sa pagtanda, takot sa kritisismo, takot sa pagkawala ng pagmamahal, takot sa sakit, at takot sa kamatayan. Upang mapaglabanan ang mga takot na ito, maaaring gamitin ang autosuggestion o self-talk. Mahalaga ang self-confidence at katulad ng pisikal na kalusugan, kailangan itong sanayin. Kung hindi mo ito gagamitin, mawawala ito. Sa ika-4 na kabanata, binigyang diin ang kahalagahan ng pag-iimpok. Ang pag-save ng pera ay hindi lamang nagbibigay ng seguridad sa pananalapi, kundi pati na rin ng mga pagkakataon sa pamumuhunan. Nagbigay si Hill ng mga halimbawa kung paano ang utang at labis na paggastos ay maaaring makasira sa buhay ng isang tao. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng budget at isang plano para sa iyong mga pinansyal na layunin. Sa ika-5 kabanata, ibinahagi ni Hill ang kanyang kwento tungkol sa inisyatiba at pamumuno. Ipinakita niya kung paano niya nilikha ang isang paaralan para sa advertising at sales. Ang kanyang kwento ay patunay na ang pagkakaroon ng isang tiyak na layunin at plano ay susi sa tagumpay. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba at pagbuo ng tamang network, naabot niya ang kanyang mga layunin. Ngayon, pag-usapan natin ang imahinasyon. Sa ika-6 na kabanata, ipinakita ni Hill kung paano ang imahinasyon ay maaaring magpataas ng performance sa benta. Ang mga matagumpay na tao ay gumagamit ng kanilang imahinasyon upang makahanap ng mga bagong paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang pagkakaroon ng isang masiglang imahinasyon ay nagbibigay daan sa atin upang mag-isip ng iba at magtagumpay
sa mga aspeto ng ating buhay. Sa ikapitong kabanata, tinalakay ang sigasig. Ang tunay na sigasig ay nagmumula sa loob, hindi lamang sa mga panlabas na salik. Ang sigasig ay ang nag-uudyok sa atin na kumilos at mangarap. Ngunit, kailangan din natin ng self-control upang maayos na madirekta ang ating sigasig patungo sa ating mga layunin. Sa ikawalang kabanata, tinalakay ang habit of doing more than paid for. Ang mga matagumpay na tao ay palaging nagbibigay ng higit pa sa inaasahan sa kanilang trabaho. Ang kanilang dedikasyon at pagsusumikap ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kanila. Kaya't kung gusto mong umangat, magbigay ng higit pa sa kung ano ang hinihingi. Sa ikasampung kabanata, ang pagkakaroon ng kaakit-akit na personalidad ay mahalaga. Ang isang magandang personalidad ay nagbubukas ng maraming pinto at nagtataguyod ng tiwala sa mga tao. Ang pagkakaroon ng magandang anyo at magandang asal ay nakakatulong sa pagbuo ng matibay na relasyon. Sa susunod na mga kabanata, tinalakay ni Hill ang mga pangunahing prinsipyo tulad ng tamang pag-iisip, konsentrasyon, kooperasyon, at ang halaga ng pagtanggap sa kabiguan bilang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang tolerance at ang pagsunod sa Golden Rule ay mga prinsipyo na nagbibigay diin sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kapwa. Sa kabuuan, ang The Law of Success ay isang komprehensibong gabay sa personal na tagumpay at pag-unlad. Ang mga aral na ito ay nagbibigay ng mga konkretong hakbang upang maabot ang ating mga pangarap. Huwag kalimutan, ang tunay na kaalaman ay hindi sapat. Kailangan nating ilapat ito sa ating buhay. Kaya, huwag matakot na subukan, magkamali, at matuto mula sa mga ito. Ang tagumpay ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, kaibigan!